kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV. This program is brought to you by Honorable Katleya Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. First District Board Member Walter Chaclubiano. Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman Poor People Power Movement Incorporated. Ryan Juneda, First District Board Member. Gubat Aspirant Municipal Councilors Honorable Norbin Ariola. Gubat Aspirant Municipal Councilors Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Alright, sa magandang umaga. Actually, hindi magandang umaga natin sa ngayon at binabaha po tayo kung saan sang party po ng syudad ng Sorsogon. No? Until now po, wala pang suspension ng classes. Good morning kay Mayor Estaramor, kay Vice Mayor Eric Juneda at sa lahat po ng mga City Council. Ano na po tayo ngayon? Anong oras na? Alas 7:28 na. Until now, wala pa pong declaration of suspension kung meron man. Kasi ang ating mga kabataan, ang ating mga eskwela, ang ating mga estudyante nag-aabang po ng deklarasyon kung may pasok ba o wala. But although maulan, palagi po namin pinaalala sa madlang people, excuse me po, na sana lagi tayo magbitbit ng kung ano-ano mga pananggalang sa ating katawan nang tayo po ay makaiwas sa mga dulot na maaaring magawa ng ulan na to. Wala namang tawag dito? Wala namang papasok na bagyo ayon sa Pag-asa. Talagang maulan hanggang Marso. So, kaya nga pinag-iingat natin ang lahat, lalong-lalo na po ng mga nasa coastal area, vigilant po sa mga nangyayari diyan po sa ating kapaligiran. Yan din ang mga kagagawa ng ating kapuputol ng ating mga puno at konting ulan nagbabaha na ho tayo. Good morning po kay Mayor Isagani Bong Mendoza, ang progresibong Castilla, good morning, at sa lahat po ng buong konseho ng Castilla Sorsogon. At kay Gobernador Edwin Bubuy Hamor, kay Vice Gobernador Junjun Escudero, sa lahat po ng mga bukal na meron po tayo dito sa probinsya ng Sorsogon. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat po na nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays. Happy birthday. Belated happy birthday po pala sa aking kumpare, sa aking klase, sa aking kaibigan, ang kaututang dila ko mula noon hanggang ngayon, kay Konsehal Brian Pingol. Good morning. Nagpapansit ka ba? Hindi tayo naimbitahan. Belated happy birthday also kay Ma'am Shoni Alejo. Kahapon na imbitahan tayo, kaya lang hindi tayo nakarating. Anyway, sa lahat po ng mga may okasyon na sineselebrate ngayong araw na to, sana
Kung ano man po ang mga handa na meron tayo, lalo pagdating sa alak, sa tiyan lang po at wag ho sa utak, ha? Kasi pag inilagay natin niya sa ulo, naku po, disgrasya. Baka hindi lang dalawang klase lang naman napupunta natin pag disgrasya Kung hindi sa hospital, ha? Ang sikat na barangay ngayon na pinag-uusapan, Barangay Sampaloc. Ha? Yan lang naman. Kung dito, sa siyudad ng Sorsogon nangyayari. Anyway, maya-maya po, pag-uusapan ho natin yung mga lumabas na issue, and regarding po sa mga sa SK3, kung paano nga ba sila manghuli ng mga ating mga motorista, actually, at isa pa, ang lumabas nung isa pang araw, ang issue na gustong mangyari po ni Bukal Ed Ayo Tutubo, na repasuhin, at kung hindi man, ihinto ang pagpapatuloy o pagpapatupad ng paghuli regarding po sa mga loud pipe o mga modified na mga bihikulo. Good morning po ulit, si Jojo Lascano po ang inyong kasama dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Live na live po tayo napapanood at ang programang ito ay hatid po sa inyong BH, ang party list ng bagong henerasyon at mga solo parents. Yan po. At ngayon po, bago po natin puntahan yung guest po natin, gusto ko lang pong ipaalala yung mga alleged fake news against sa Bicol TV station regarding po sa rape case, sa gang rape, hindi ho totoo na fake news ho yun. Sa katunayan po, may mga records po kami, may mga nakuha ko kaming mga dokumento na nagpapatunay na may kaso hong ganon. Nagkataon lamang po na nag-retaliate yung biktima na siya po ay hindi ni-rape. Pero ayon sa mga records, ayon po sa mga blatter na meron tayong nakuha, ito ho ang ipinangangalandakan ng pamilya na may gang rape na nangyari. Kaya sad to say na sa mga panahon na pala na to, ang pagsisinungaling sa harap ng mga opisyal natin, okay lang pala talaga. Na kapag ang minor de edad nagsinungaling, kibit balikat na lang. That's why ang mga ano natin, mga kabataan sa ngayon, hindi ko naman nilalahat, nagiging rampat ng paggawa ng mga maling kwento. Just stay away doon sa mga galit ng kanilang mga magulang pag sila po ay nagkakasala. Sa ating mga anak naman, sa mga kabataan, okay lang na pagalitan tayo ng ating mga magulang, tanda yan na sila po ay nagmamahal sa atin. Nung panahon namin, nung kami ang nasa kaedaran ng mga ganyan, sitsut pa lang ng aming mga magulang, sumusunod na kami. Ayaw din namin na nakakasamaan ng loob ang aming mga magulang, lalo na ako kapag hinubad na ng ating mga parents ang sinturon. Naalala ko tatay ko that time. Sut-sut pa lang, hawak-hawak na yung sinturon. Pulasan na kami, lalo kung ninaabutan kami na naliligo kami sa tabing dagat. Bawal na bawal sa amin yun. Imbis na maligo kami, pinatutulog na lang kami sa hapon. Yan ang mga panahon na dapat yung maibalik kung paano magdisiplina ang mga magulang. Kaya nga lang po, may isa tayong senador na naglakas loob na magbigay ng kumbaga sa excuses sa mga bata upang hindi natin pagalitan. Doon tayo na problema na kapag dinisiplina pala natin ang ating mga anak, tayo pa ang mali. So again, yan po ang batas sa juvenile law na ginawa po ni Senador Francis Pangilinan. Man, may tulong, kaya lang sabi ko nga, hindi naman hindi naman kailangan. Anyway, good morning kay Bukal Elmer Mirandilla ng Banwaan, Kang Castilla. Ayan. And ito na ho, ang aming guest. Pakikilala ko na po. Hindi na ako magpapakilala, siya na mismo. Pero ito, alam ko kilala to ng kanyang mga kasamahan, ng mga motorista na mga gumagamit ng mga motor na dito po sa siyudad ng Sorsogon. Hindi lang sa siyudad ng Sorsogon, sa buong probinsya ng Sorsogon. At kilala rin ho ang kanyang apelyido. Kapangalan pa actually. Okay, bibigay ko na po ang mikropono sa aking bisita. Go ahead sir, pakilala ho tayo sir. Hi, pangalan ko po ay Crunimar Antonio Escudero D4. D4 po yan ha, baka makalimutan kasi may tatlo kami. Isa po ako sa GRII Riders, yung sa Guardian po. And
Yes, salamat po sa pag-guest po sa akin dito It's a ngayon. pleasure, sir. Thank you. At natawa ko dun sa sa sinturon na sinabi mo kanina eh. Actually, pag hinubad pa lang yung sa may bakal, ay nagsitaguan na kami. Yan ang mga inabot ng panahon ng disiplina Oo. talaga natin. Pero maganda yung ganong klaseng disiplina eh. Tough love kumbaga. Yes. Parang ngayon, wala. Mahirap. Wala lang eh. Oo. Oo. Kunting matitimisan nga, matitigan mo lang yung mga Ikaw bata. pa yung Ikaw mumurahin ng dami. bata, Oo. actually. At hindi lang mura abutin mo pag nagkamali ka. Oo. Mapupunta ka kay Tulpo. Oo. Lalo na yung mga teacher. Ay, kung wala yung batas na yun, yung katuwaan, Oo. yung binabato ka pa ng chalk, Oo, may ng eraser. Oo. minsan notebook pa eh. Mga panahon yun, pag hindi ka talaga nag-attention sa klase mo, may Oo. mapupuntahan ang mukha mo eh. Oo talaga. Dapat Mamumuti. patibayan na lang ng ilag eh. Oo. Hindi lang yun, baka nasa harap ka pa ng ng mga kaklase mo, nakatayo. Naka-squat ka pa, Oo, tapos nakatalikod hawak-hawak ka sa mo yung blackboard. Oo. Yan ang hindi na naabutan ng ating mga kabataan sa ngayon. Mm. Kasi sa ngayon Yeah. panay gadgets ang mga inatupag eh. Pagalitan mo lang ata, halimbawa, teacher ka, pagalitan mo lang ng konti yung bata, baka anuin ka na ng magulang. Ikaw Oo. pagkakasuhan mga ganyan eh. Mahirap so, na. sana nga ang mga magulang natin, lawakan din natin yung ating pagingintindi sa ating mga kaguruan. Oo, kasi pangalawang magulang ng mga bata yan. Kaya nga, iniiwanan natin sila dyan para matuto. Tapos kung naisip ko din, kung walang parusa sa mga anak, paano matututo yung mga bata? Like for example, ako, napaluhod din ako sa asin nun. Hindi ko na ginagawa ulit yung yung ginawa ko na nakapasawayan. Napaluhod na eh. Oh, actually, naikwento rin sa akin yan ng tito mo eh. Tumatakbong kongresista sa Segundo Distrito. Na isa sila sa mga inabot ang ganyang pagkauri ng pagdidisiplina kay Uncle Robert. Yes po. Kahit sila lolo, sumalangit nawa papa. Tito ko ang tatakbo ngayong congressman sa second district. Crony Mar din po siya, Crony Escudero III. At sa tatay ko po si Vice Gov June Escudero, Crony din siya, the second. Actually lahat sila napalo na ako. Pero tough love, maganda yung kinalabasan. Lumalaki kang matatag, lumalaki kang as in parang kaya mo. Kasi yung mga bagay-bagay na naranasan mo nung bata ka pa, ngayon, parang nakaya ko nga nung bata ako na masasakit eh. Lalo pa ngayon, di ba? Parang binibuild up yung character mo. Anyway, napunta tayo sa usapang Ayun. disiplina. Pero sa totoo lang po mga kababayan, lalo naman mga taga-syudad ng Sorsogon, sa mga kaibigan nating may mga motor na ibinibiyahe kung saan-saan, naisipan kong i-guess ang isa sa mga kasamahan nyo ring rider actually, ng Guardians. Ito nga si Cronimar Antonio Escudero IV. Pangilan ka nga bang anak ni Vice Gov? Ako yung panganay. Siya yung panganay. Actually, kapangalan mo siya ni Cronimar Escudero III ng Segundo Distrito. Si Cronimar po, siya si Derco. Si Attorney Derco Escudero, ang dati pong Assistant Secretary ng DSWDO. So again, unlakan ho ang ating imbitasyon. Sa kadailanan po, alam ko, may mga alam to. Kaya nga naging rider sa mga to kasi nag-undergo seminar ang mga to regarding sa mga bihikulo ng kanilang ginagamit. Matanong kita, sir, aware ba kayo sa mga batas sa lansangan pagdating sa paggamit ng mga motor? Oo. Aware naman tayo. Kasi, unang-una, bakit ako gagamit ng motorsiklo kung hindi natin alam yung batas trapiko, di ba? Lalo na yung ano ba tawag nito? Kumbaga may batas trapiko tapos may batas lansangan lang na tinatawag. Pero aware naman ako diyan. Aware naman. Pero may napapaisip lang ako Yung batas na aware talaga ako is national law. Yes. Yun talaga yung sinusunod namin. Kapag pasado ka sa LTO, goods. Yun na. So it means yung national law siya yung pinakasandigan pagdating na
pagdating sa paggamit ng national highways sa mga motorista. And intended for paras nito city, province, kumbaga ano lang sila, dugtong lang sila dun sa mga national law Yes na po. meron tayo ngayon. Yes Kasi kanya-kanyang ordinansa na Yes po. ibinibigay o may tinatawag tayong mga autonomy o karapatan ng mga mayor na maggawa ng sarili nilang batas trapiko. So dito sa Ciudad del Sorsogon, SK3 ang malimit nating nakikita na nagmamando sa ating mga lansangan. Yes po. Sila yung ano ng city. Kumbaga sila yung ngayon nagpapasunod din ng batas ngayon. At saka yung pagkakalam ko lang sa Republic Act 4136, yan yung sa batas trapiko. Artikulo 3, section 62. Nakasaad doon na bawal gumawa ng ordinansa na magiging conflict sa national law. Kaya kapag gumagawa ng ordinansa dapat nakasang-ayon sa Naka-align pa rin. sa sa batas natin, 'di ba? Para walang kontrahan na mangyayari. Tapos syempre, yun na ngayon. Katulad ng sabi ko kanina, yung mas sinusunod talaga yung national law. Pagdating sa Kasi ang mamaya. national law dumampayan kung sa korte, talagang pinag-uusapan ng maigi yan. Yes Hindi po. lang mga mayor ang naggawa ng mga batas na yan, kongresista, kundi mga senador na rin inaproba ng yan, hanggang sa makarating sa Supreme Court Alam ko mga ganyang batas kaya nagiging sagrado Yun Pero na nga kung dito lang pag sinabi natin ordinances ng probinsya, dapat saklaw lahat. Hindi iisang lugar lang. Saklaw talaga lahat. Kasi hindi ko rin maintindihan dito sa atin going to get the attention of the SK3 sa Panginoon po ni Sir Ani Anchingues. Ito opinion ko lang. Nalilito ako sa kaliwanagan ng provincial ordinance kung bakit hindi naman nagagawa ng ibang probinsya, ibang bayan. Yes. Only the city ang nag-implement ng mga batas na ginagawa tulad na rin ang sinasabi natin, sikat na sikat ngayon, ang loud pipe, ang mga modification na ganyan. Yes po. Kasi given yung helmet, given niya na talagang may batas na pinagbabawal ka magdala ng mga motor, bibiyahe ka na wala kang helmet. Yes. Di ko maintindihan bakit sa ibang lugar, okay lang na walang helmet. Yun na nga Di ba? Oo. Alam ko may ibang munisipyo talaga na kahit wala kang helmet, makakalabas ka sa Pero hindi natin sabihin ko saan yan na munisipyo, baka mabatikos pa ako. Pero yung sinasabi ko lang din naman, na napansin ko na okay sana yung ordinansa. Nabasa ko yun Okay sana din yung ordinansa. Maganda siya actually. Makakatulong din sa lalo na dito sa city kasi may mga eskwelahan, 'di ba? Okay, yung loud pipe mismo nakarindi din pakinggan lalo na yung mga tunog lata na. Tunog lata. Yes. Yun yung tinatawag na defective na talaga Wala na siyang fiber kumbaga cotton fiber. Pero yung lang din naman kasi may kanya-kanyang kategory. Bakit kahit yung big bike na nadadakip pa rin, natitikitan pa rin. Kung tutusin, ilan lang naman ang gumagamit ng big bike. Ng big bike Oo nga Tapos nagtataka lang din ako kasi pasado sa LTO, yun na yun mismo, hindi naman inalis na yung tambutso. Yun na yun mismo Pasado sa LTO. Pagparehistro, tapos biglang pagdating dito, tayo na yung gamit natin. Ganon. Pero hindi ako malaki yung respeto ko sa inyo sa SK3 kasi ginagawa niyo yung trabaho niyo. Pero nagkakalito lang tayo sa pagsunod Sa ng implementation ng batas talaga. Yes po. Doon lang tayo nagkakaano. Tapos, yun. Sana kung maitutuloy nila yung kasi for suspension na yung yung ordinance actually 'Di ba nung session na yun. Kung masuspend man, sana i-revise nila, ayusin nila kung ipagpapatuloy nila yung batas na yon, may proper equipment na. Yun yung maganda, may proper equipment na. At saka sana dapat yung yung
yung ginagawa is ticket. Kapag gusto mo, ano yun yung ano, gusto mo, ano ba tawag nito? I-confiscate yung bihikulo, itawag na lang sa ano, sa LTO. Oh, LTO na yung ang alam ko diyan pagdating sa mga impounding na ano LTO ang mas may K, ika nga. Yun nga po eh. Dapat gumagawa ng ganyan. Kasi minsan may nakakausap na nga tayo LTO mismo. HPG. Kapulisan. Medyo nasasaklaw lalo silang nasa ilalim na ng SK3 samantalang sila yung matatawag nating edukado, matatawag natin na may mga nag-aral sa mga ganyang ano, kaya nandyan sila. Yes. Samantalang ito, matanong ko lang sa SK3 din kung sana nakikinig din si Saran Ano ba mga seminar na ginawa na ng mga SK3? Sila ba ay pumasa sa mga binibigay nilang mga curriculum na meron ng SK3 o wala? Kasi usap-usapan sa ngayon ito, excuse me kay Sir Ani hindi ko naman ito pinakikialaman pero usap-usapan ngayon para may gustong mag-question ng posisyon na meron si Sir Ani ngayon kung ito ba ay pasado talaga sa civil service o hindi. Kasi kung hindi daw pasado si Sir Ani, wala siyang karapatan na kunin yung posisyon niya dyan sa SK3. But dyan is usap-usapan pa lang naman na gano'n na may mangyayari. Anyway, going back to the issue, ang sa muffler o sa loud pipe. Yes. Kasi yung nangyari kay Mr. Atutubo, kay Eddie Boy Atutubo na taga Talisay, 2 beses Nagkataon pa na halos 1 buwan, Yung naulit pagitan- na naman. Yes, From nga December po 5 hanggang January 5, naulit na naman. Yun na nga po actually, birthday ko nung January 5, nag-message siya. Sabi ko, nahuli na, nag-message siya na ganito, ganyan, na nahuli daw. Sabi ko, nahuli ka na naman na meron kang ganito, ganyan. Pinakita mo ba yung, yung sa LTO mo na nagparehistro ka na ganito yung ganito yung sitwasyon na pasado naman. Oo daw pero wala actually naaawa ako dun sa kay Sir Eduardo Atutubo kasi yung motor na yon binili pa niya galing Manila. Siya pa yung nagbiyahe papunta dito. Binili niya sa policewoman yun actually. Tapos yun na yun, yung pakabili na, yun na yun yung setup na yun. Wala nang ginalaw. Tapos diretso sa LTO, nagparehistro siya, pasado. Tapos pagdating dito, wala. Hindi ko alam kung naisip ba ng iba na baka underbone to kasi 250cc. May mga hindi din nakakaalam na porket 400cc pababa, tinatawag nila lang underbone. May mga classifications din kasi yung sa motor Like for example, may scooter. May big bike. Yun ang 400cc pataas talaga. Meron ding tayong sinasabi na malaki yung makina pero 250cc lang siya. Kahit 4 cylinders, 250cc lang siya. Yun yung motor ni naked bike yun standard kumbaga. Malaki din yung nun. Yung kaha niya. Yung kaha. Kaya yung yung tambutso nun dapat din medyo malaki din pero sa yes, sa katawan nila. Pero nung narinig ko yun, ako bilang motorista din, tapos rider din, pag narinig namin yung tambutso na solid kumbaga, pakinggan, ang ganda sa tenga actually. Kumbaga sa stereo, pinaghalo yung bass at yung tweeter. Yes, kumbaga na-equalize mo siya na maganda, 'di ba? Na mo siya ng equalizer. yes, oo. Yun yung maganda sa amin pakinggan. Pero kapag nakakarinig na kami ng ng tunog lata, yung tinatanggal na mismo yung canister, ay lang yan. Kung pwede, gusto namin habang nag-ride, sipahin actually. Yan yung mga tinatawag natin babasa natin sa social media, mga kamote riders. Mga kamote riders talaga. Excuse me sa mga riders natin dyan. Actually, nababasa lang namin yung kamote riders. Pero hindi talaga, seryoso. Totoo din yung kamote riders. Kasi, minsan kasi, kahit may batas trapiko, hindi din dapat kasi talaga lagi mong inaano yung, sinusunod yung batas trapiko na parang, inaano mo yung, may tawag dun yung, parang, ikaw mismo sumusunod ka, estimated mo na parang, ka na, Okay lang. maalanganin ka na.
sinusunod mo pa rin yung batas. Minsan hindi kailangan sundin na. Kumbaga, be defensive driver ka na lang, tumabi ka na. Correct. Kung ikaw sumusunod, tapos yung yung kasabayan mo or yung nasa harap mo, papunta sa'yo, hindi sumusunod, syempre, ayaw mo naman mamatay, tumabi ka na lang. Ang pinag-uusapan nung namin dito yung nandun na tayo sa scenario between life and death. Oo. Kung ano nga bang gagawin natin just to protect ourselves in any accident. Yes, parang yun, wag mo nang ipaglaban yung karapatan mo sa kalsada. Kumbaga, give way ka na lang. Sa tricycle ba may loud pipe? Wala ako nakikita naka-loud pipe sa tricycle. Ang alam ko lang yung mga naka-D2T pa na tricycle yung maingay, Kasi D2T pa. Oo. ito, December 17, if I'm not mistaken, andyan ako sa sentro. May na-apprehend tricycle, bago-bago. Hindi lang isa o dalawa yung lumapit na SK3. Alam nyo to sa SK3. 6. Kawawa naman yung yung driver. Nako. Oh, pinagtulungan ng 6 na SK3. Tapos nung nakausap ko yung may hawak na ticket, tinanong ko anong kaso, loud pipe. Natawa ako tricycle, loud pipe. Pwedeng mangyari na ang pinakatambutso talagang maingay. Pinalitan hindi, ba? Pinalitan ba yung niya? Yung tambutso niya? Pinalitan ba ng Yun na nga ang dun sabi ko naman dun sa mama, driver, pinalit ko dun, wala naman yan. Bagong-bago nga lang to. Kung hindi yung D2T, actually kung hindi yung D2T na tricycle, pwede sabihin na defective yung tambutso niya. Kung hindi D2T. What if kung naka D2T yung tricycle, parang mismo, yung datihan pa 'di ba na tricycle, 'di ba? Yung mga luma na. Oo, mga maingay talaga. Vintage kung itawag natin. Yung Yamaha na na luma na. Yun, hindi pwede na as loud. Tulad niyan, sir. Luma ang mga sasakyan. Halimbawa, mga datihan pang motor, single. Pag pinatatak mo talagang maingay. Yes. Ano ang gagawin ng may-ari para mailabas niya to na hindi siya mahuhuli? Bakit ko i-modify yung motor ko na yun na mismo yung Kaya diba? Kasi yes. naman pag nilabas mo yun, huhulihin ka. Sasabihin sa'yo, loud pipe. Kasi ang ingay ng motor mo. So, wala yung tamang gobyerno na matatawag natin, yung walang do's and don'ts na pwede nating maisalin. Kasi ang karapatan natin bilang mga may-ari ng halimbawa sasakyan o bahay o whatsoever, ang karapatan natin ayusin, pagandahin natin. Yun ang nawawala yata Yung nangyayari parang mas lalong lalo sa sobrang stricto, mas lalong nawawala yung respeto ng isang tao sa sa mismong may-ari. Parang ganun wala Pero ano ba ang magagawa natin kung may mga tinatawag din tayong ignorance of the law, may tinatawag din tayong ignorante sa bagay na to. Tsaka may tinatawag din tayo na na pabibo kumbaga. Parang okay, eto na yung hindi natin ilalahat kasi may mga motorcycle drivers din, may mga tricycle drivers din na pasaway talaga, sabi natin. Tapos yun, parang na natin? Kumbaga sa neutral tayo kung ano yung naka mali, yun na lang yung natin, 'di ba? Parang sabihan natin na ganito ganyan. Kasi hindi lahat ng mga apprehending officers or SK3 or police is mali. Yung iba naman diyan, hindi naman lahat ng motor drivers motorcycle drivers or tricycle drivers is mali din. Tao din tayo, nagkakamali din tayo, 'di ba? Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa yung ganyan na pagkakamali, parang may mali na, 'di ba talaga? Kaya nga sa ito, may naka-encounter ka na ba na hinuli ka na may dating na brusko yung mga nanguhuli sa'yo? Ay, actually, ito may kwento ako. Nakalimutan ko kung anong taon 'yon. May nahiram akong Mio I-125. Wala na 'yon sa SK3 actually ngayon. Dito ako sa may coastal na pinatigil, kinausap dahil yung MDL or mini driving light ko nasa taas ng headlight.
yung sa batas is auxiliary lamp, hindi naman auxiliary light. Bawal yung auxiliary lamp sa taas ng headlight. Sabi ko, parang yung dating sa akin nun, parang gusto na akong parang okay, huli na agad, ganito ganyan. Sabi ko, okay sana kaso ang problema, alam ko yung batas. Sabi ko, kausapin mo muna yung nyo. Kung ano yung tama. Kasi may pinagkaiba Kuya, ano ba yung auxiliary light? Ano ba yung auxiliary lamp? Kumbaga. Ayun, naka-exit din ako. Kasi nakipatigasan din ako Diyan nga pumapasok sir yung yung iba ang yung tinatawag na iba yung may alam. Sa mga regarding sa mga ganyang batas. Kasi hindi sa lahat ng oras yung mga nanguhuli sa atin kabisado yung batas na gusto nilang gawin. Yes. Lalo sa mga hinuhuli nila. Siguro ang para sa akin, ito opinion ko lang din kasi na-encounter natin to hindi lang dito sa city kundi sa ibang lugar na yung mga pabrusko, yung mga walang respeto, yung palasigaw kung mag-apprehend ng mga motorista, sana mabigyan din ng kaukulang disiplinarya ng namumuno sa kanila. Kasi ang being in a public service, dapat marespeto ka. Hindi lang para sa sarili mo kundi para din sa mga kapwa mo na ikaw mismo ang nanguhuli tapos wala kang disiplina sa sarili mo. Yung pasigaw-sigaw. So, 'di ba, dapat being in that kind of service, andyan yung magamit ka ng po at opo sa mga mo na imbis na pagtatalakan mo yung mga nahuli mo, ipaliwanag kung ano yung mga violation na ginawa nila. Yes. Kasi hindi mo naman kailangan pasigaw ka kapag gusto mo ipaliwanag yung bagay. Kahit nasa tama ka, tapos pasigaw ka, wala imbes na ma-de-escalate yung mga bagay-bagay, wala. Ikaw patuloy yung nag-trigger para ma-escalate yung yung napakadali lang na violation, kumbaga. Tapos, yun, dadating na tayo sa mga mahabang kwento, nagkakaroon na ng mga posting sa Facebook, kung ano-ano na. Kaya sana magkaroon din talaga ng ng seminar na parang ganito yung proper na pag-apprehend nyo, ganito yung proper na kung ano yung kailangan i-seminar para para okay lahat, di ba? Ito, may babasahin na ako mga kaibigan. Ito galing sa ating mga nanonood sa ngayon. The law must be complete, so the duty of the delegates is just to implement and enforce the law, not to interpret the sound level of the mufflers sa pamamagitan ng tenga. Dapat dumaan muna yan na batas sa completeness test bago mag-implement. Parang nanghuli ka lang yan ng overspeeding pero walang speed gun. RA 4136 mufflers, hindi po nakasaad na bawal ang modified pipes or aftermarket na pipes basta hindi defective or maingay at mausok. Pagdating sa unauthorized and defective parts and accessories, hindi po sinasabi na illegal ang mga modified or aftermarket na pipe. Magiging unauthorized parts, accessories lang siya kung ito po ay manifestly prejudicial to road safety, meaning kung nakasunod naman sa standard regulation, pwede po siyang gamitin. Enjoyment of property cannot be prohibited by the government. That is universal rights, and pwede lang nating gawin is to regulate it maliban na lang kung mga illegal. Ang mga nagpapatupad ng batas ay ang trabaho lang nila ay to enforce the law. Hindi po sila pwede mag-interpret ng batas, korte lang ang interpretation ng batas. Diyan sa provincial ordinance na yan, kung makakarating yan sa korte, pag tinanong sila ng huwes kung ano ang ebidensya nila sa maingay, ang mufflers, wala silang masasagot. So ang ibig sabihin nito, bago dapat sana in-implement ang ganitong ordinansa, make sure na may gagamitin ang ating mga manghuhuli. Yes po. Speaking of gamit na yan, ang decibel meter. Decibel meter. Napaka-importante. Kasi ganyan din nga pwedeng mag-counter yung nahuhuli na ikasuhan sila. Lalo na kung kinuha nila yung sakyan, in-impound nila, tapos sasabihin nila is maingay ang tambutso o may ginalaw sila dyan. Yun na nga May po nakasloob na mag-counter through case. Kasi hindi naman properly na sunod yung sa ordinansa. Actually, sa ordinansa na yon na yung 40 ata yon, 'di ba, na ordinance 40 2020.
may nakasabi doon na along with the traffic enforcers, yung inano mismo ng city, pwede sila mismo manghuli. Pero may kasama dapat silang PNP. In uniform. In uniform. Madalas, oo. Yun yung nakalagay sa sa ordinansa eh. Yung nangyayari, wala ang kasama, solo lang sila. Yung SK3 lang mismo yung nandun. And nagtataka lang ako, kapag ka ng ordinansa o ng batas, hindi mo na ba talaga kailangan ng item? Tenga lang ba talaga yung kailangan natin para like for example, gamitin lang natin yung mata natin. Oy, nakita ko yung tambutso na ganito ganyan, kinakalawang na. So, ibig sabihin defective na yon. What if kung style lang pala yon? Tapos yung tunog, okay naman. Yung sa tenga natin, hindi naman lahat parehas yung kumbaga sa mata may 20/20 vision. Hindi ko lang alam kung yung sa tenga din eh. Sabihin natin na naiingayan ka na. Pero yung pala is nasa 95 decibel lang yung yung ingay na yon kasi sensitibo na yung mo, yung tenga mo pala. Oo. Kaya kailangan talaga natin ng metros na yon eh. Kasi pasado sa LTO tapos sa tenga natin hindi pasado. Diyan na po pumapasok yung yung dalawang version ng pagiging maingay. Yes po Kasi eh. may mga tenga talaga. Kapag tenga nga lang ang ginamit natin, sa ating palagay, maingay na. Pero sa ating kasamahan, okay lang. Yun Hindi nga eh. maingay. Yes po. Oh. So kaya nga, mas magaganda talaga na magkaroon ng mga kagamitan regarding sa panghuli, lalo na yung kagaya ng sinabi niya, yung super speed kung magpatakbo, may parang binabar dyan, makikita mo kung ilan talaga yung takbo. Yes po. Diba? Same lang dito sa kaso ng Loud 5. Bakit natin sasabihin na ang motor mo is Loud 5? Yes. Kaya nga, ito, alam ko nandun ka eh. Last Monday. Yes, nandun ako. Sa session ng Sangguniang Panlalawigan through the effort of Bukal Ed Ayo at Tutubo. Yes po. Itong ordinansa na to, ang pinaka-author yata nito is si Bukal Melia. If I'm not mistaken. 4 po sila actually. Na Pero author pinaka-ano yes niya, po. isa dun si Yes po, isa. Bukal Melia. Ito yung binasa sa atin ni Bukal Ed Ayo at Tutubo. An ordinance suspending the implementation of Provincial Ordinance Number 40-2020 entitled An Ordinance Regulating the Use of Motorcycles and Tricycles with Modified or Defective Muffler Exhaust Pipes which emit irritating, annoying, or disturbing sounds to address issues on implementation and enforcement. Andiyan na nga, nagkaroon Yes na po. nga ng dyan ng kuro-kuro. Even sa katauhan po ni Bukal Roland Añonuevo na mas gugustuhin ni Roland Añonuevo na ipatigil na to. Agad-agad dun eh. Oo. Agad-agad. So, hindi pa natin natatanong si Sir Ana Chigues kung ano ang magiging reaksyon niya dito sa ganitong mungkahi ng dalawang board member. Yes nga po. For sure, baka hintayin na lang yan na na maiurong na yung ma-move na yung suspension ng na yon. Tapos yun din yung susundin nila. Na lang ako kasi tama naman na kailangan 3 hearing talaga before ma-suspend yun. Kaya okay yung nangyari nung Monday. Para sa mga riders po dyan na papasok sa Sorsogon na mga big bikes, mga next month na kayo pumunta dito para hindi kayo mahuwi. Parang ganun tuloy. Kumbaga, sabi ng kaibigan ko ito, natatawa ako dito sa sabi ng kaibigan ko kasi sa kalye daw may batas, pero pag nag-comply ka, ay pwede na pala ikaw lumabas. Kumbaga yun lang Narinig ko yan kay Kay Kim Chu, panahon ng COVID. Yun na nga Anyway, magpapatuloy po kami, makalipas lamang po ang ilang paghahanap buhay. Okay, thank you. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.
Celebrate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 090 810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik ko tayo muli dito sa ating programang kasama mo, of course, si Jojo Lascano. Dito lang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Ang oras po ay ganap ng alas 8:11 ng umaga at ang oras na hatid po sa inyo ng BH Party List. Ang party list ng mga solo parents. Ayan, may party list ng solo parents ano sa aming mga media. Wala eh. Party list ng mga media. Wala eh. Ano? Okay, basahin ko muna itong announcement. Due to the shoreline and moderate to heavy rains affecting our area, the following public schools is under the Kasiguran District have declared suspension of classes shift to modular learning as of January 8, 2024. San Juan National High School, Del Carmen Memorial High School, Buton Elementary School, Kadagat Elementary School, 13 Martires Elementary School, Rizal Elementary School, Tires Elementary School, Banawang Elementary School, at Kasiguran Central School. Please stay safe and follow safety precautions during this time for further updates. Ang balitang yan hatid po sa inyo ng LGU Kasiguran through Joey. Joey, si Galicio. Shout good morning. out, Joey. Good Shout morning. out Joey, good morning. So again, nagbabalik ko tayo sa ating pinag-uusapan. Babalik ako doon sa napanood natin. Actually, nito lang itong nagdaang araw lang. Yung may na-apprehend yata dyan sa Coastal, if I'm not mistaken. Sa skate rin naman, pwede naman kayong tumawag sa amin para i-correct kami. Kung kami po ay nagkakamali. Nakikita nyo yung kung paano yung tao nyo mag-apprehend at manghuli ng motorista. Ganun ba talaga dapat na duruin nyo ang mga mahuhuli nyo? Sa palagay mo, sir, ano ba ang dapat na ginagawa ng mga ganyang halimbawa, mga enforcer? Ako, sa opinion ko lang, dapat relax lang, kumbaga, chill lang. Huwag sila yung mag-escalate ng sitwasyon. Dapat laging nagde-de-escalate. Kasi, actually, mas makakatakot yung mas nakakatakot para sa part ng mga civilian, yung relax lang yung tono mo. Apprehending officer ka, relax lang yung tono mo. Chill ka lang. Hindi ka nagpapa-apekto sa mga sabi nila. Tapos kapag nakita nila yon, yung civilian na mismo, kapag mag-retaliate, kapag mag-escalate sila na mismo yung kakalma. So it means, parang sa police, maximum tolerance pa rin. Oo, parang ganun. Kasi, anong use ng di ba? Anong use ng galit mo kapag pinairal mo sa ganun? Parang ang pangit mismo tingnan, lalo na kung may video na kumakalat, nakita ko din yun, actually, dinuduro-duro pa eh. Tinatanong lang kung ano yung pangalan. Siyempre, enforcer ka. Kailangan mo sabihin yung kailangan sabihin mo yung pangalan mo. Nasa batas din yan na sabihin mo mismo. Kaya, ito lang yung masabi ko talaga, maximum tolerance lang. Try nyo i-de-escalate yung mga nangyayari ngayon. Kasi, pangit tingnan yung kayo na mismo yung nag-escalate, kayo na mismo yung nangunguna na magalit. Anyway, tama naman yun sa ating mga kaibigan dyan sa skate. Hindi naman natin nilalahat eh. Actually, may mga kasamaan din naman sila na napakagagalang. Yes. Ang sa akin lang naman, sana, para sa sinasabi natin, kagaya ng mga kapulisan, maximum tolerance pa rin ang pinaiiral. Halimbawa, nahuli natin, hindi alam yung batas. Dapat tayo na may alam, pinapaliwanag natin ng may nahon. Para at least susunod, alam na nila kung ano yung mga violation na nagawa nila. Na wala nang tanong-tanong, sa Maynila, ganyan pag alam nilang may violation na sila yung mga motorista agad-agad binibigay, di ba? Kasi alam na nila yung mga pagkakamali nila. Saka may mga bagay pa na gusto nating ipanawagan sa skate. Yung bang may pakiusapan na nangyayari. Halimbawa, isang beses na nangyari, nakikiusap kasi nakalimutan, sa nagmamadali,
na, sir, baka pwedeng kasi nagmamadali lang ako na ganito. Di ba may tinatawag na human consideration? Yes. Dapat ganun O sige, sa susunod, pag inulit mo to, titikita lang kita. Yes. Kasi nakaka-encounter ako ng ganyan. Nandun ako May isinuplong ako sa HPG. Ito, ang itim ng usok ng isang van. Talaga nakamotor kami, pinarurot namin yung motor namin hanggang sa makarating kami dun sa sasakyan ng HPG. Binigay namin yung description ng bihikulo. Nung inapprehend, may mga sakay. Binababa yung driver, galing pa palang Samar. Malayo pa. So, ang itim-itim na talaga ng usok, nakakaano na mga masusuka ka pag ikaw ang kasunod Ngayon, habang pinakikinggan namin yung usapan ng dalawa between the driver and the patrol personnel, napakagalang, parehong magalang. Tapos ando na yung nakikiusap na yung driver na, sir, baka pwedeng kasi malayo pa ang pinanggalingan namin. Naghahanap din kami, digitor kami kung saan kami pupunta, going to Manila kami. So, malayo nga. Tapos, napag-alaman din namin ng HPG na nahuli na din doon sa area kung saan sila nanggaling bago sila nakarating dito. So, pag inuli nga ito ng HPG at tinikitan ulit, yung lisensya niya. True suspension na yun kasi pangalawang beses Kaya lang, sa isang araw na gano'n ang kaso mo, may consideration na ginawa. Kaya ang paliwanag na lang ng HPG, sir, marami pa kayong dadaanan, nakatulad ko. So, hanggat maaari, sir, kung makakahanap kayo ng mapag-aayusan ng sasakyan nyo, idaan nyo na muna. Kasi hindi yung lahat ng kagaya ko, sir, nadadaan sa pakiusap. So, ako doon, natuwa ako doon sa HPG kasi sa pakiusap na ganun, nagagawa niya pa rin ibigay yung dapat na malaman nung driver na dapat niyang gawin. So, again, hats off kami doon sa HPG na yun kasi marunong umunawa sa sitwasyon, marunong umunawa sa sitwasyon ng buhay, ika nga, na ang taong yun nahuli na hindi naman talaga pwede. Yung yung lisensya na, pwedeng masuspinde, kawawa naman. Lalo't kung yun ang dinadala niya sa paghahanap buhay. What if kung renta lang yung kotse na yun, tapos driver lang siya. So anyway, sir, sa ganitong panawagan ni Bukal Ed Ayo Atutubo na pag-aralan ulit kasi ito nga sinasabi ni Bukal Ed Atutubo na wala yatang publication na ginawa, basta-basta lang in-implement, walang mga guidelines na ibinigay. Although nung pumunta ako sa opisina ng SK, sabi naman ng tao doon is andyan yung guidelines sa website ng nakalimutan ko website yun basta sa opisina ng city, whatsoever, na nandyan. Sabi ko, okay, aminado ako. Ang problema, sabi ko, alam ba ng publiko? Publiko, yun. May tinatawag tayong public guidelines na naalala ko yung sinasabi ni Bukal Ed Atutubo po na na walang isinapubliko na guidelines. Kaya paano malalaman kung hindi hindi alam ng mga riders, paano malalaman kung hindi pinapublic, 'di ba? Dati ang alam ko, kada kanto ng yung sa rotonda, meron yang malaking 'di ba dati? Pinapa-tarpaulin. Tapos nandun yung sa ordinance ganito ganyan. Tapos yung guidelines ganito ganyan. Dapat ganun yung gawin nila para matulungan kami mga riders na malaman kung anong binago ninyo. Para alam din namin na ay ganito pala, dito pala hindi na to pwede suotin, ito dapat yung sinusuot na namin. Kaysa naman sa national law na yun lang ang alam namin talaga. Yun yung binabasehan talaga namin. Kaya yung mga motor riders ignorante pagdating sa ordinansa na to. Kasi hindi alam. Pero may kasabihan tayo, sir, ignorance is the law, excuse is the one. Yes, oo. So, dapat aware din tayo sa ganyan. Yes, kaya nga dapat pinapaalam talaga yung batas. Kasi hindi porket hindi mo alam yung batas, excuse ka na. Pero
what if kung hindi nga nila, ibang usapan na yon, hindi nila sinabi sa publiko eh. Kaya ngayon, maghintay lang tayo ng dalawa pang sessions para maano na muna yung ordinansa. Parang ma-suspend na muna yon kasi hindi naman na nang maayos, walang item, walang equipments na ginagamit. Kulang din sa partnership ng yung SK3 with PNP. Dapat kung manghuli sila katulad nung nakalagay sa ordinansa, partner, may PNP sila nakasama, parang ganun. And regarding naman sir sa mga tindahan na nagbebenta, Ayun. Sa mga pasaway pa dyan na tindahan, good luck na lang ata kung hindi Pero shoutout sa sa DTI, baka pwede ma-check din nila. yan nga ang ginagawa ko sir. So, dapat yung DTI may kay din pagdating sa mga ganyan Kasi Yes may po. pinagbabawal na nga tayo, patuloy pa rin na may nagbebenta. Yes. So, ang SK3, ang pamunuan ng PNP, LTO, dapat may pinapadala ring sulat sa mga may-ari Yes po. na ang mga ganitong bagay, hindi na dapat binibenta kasi mahiya naman kayo sa mga bibili sa inyo, mahuhuli din lang naman pagkabili yan di ba? No, bibili ng halimbawa sabi natin elbow, bumili ng elbow, yung elbow okay lang, nasa 1.8, 1.9. Tapos papabilihan niyo ng canister, walang silencer. Nako. Binigyan nyo ng 2,000 plus na presyo, tapos kapag nadakip ng SK3 auto, 3K. Diba? Hindi Maawa ba, naman. napakahirap hanapin ng pera sa mga panahon na to. Oo. Kagagaling lang tayo sa mga gastos. Dinaanan pa tayo ng ilang bagyo nitong mga nagdang taon. Tapos, masasadla ka pa sa ganito, mahuhuli Yun na ka nga bigla, wala kang dalang pera, tapos yung uhulihin sa'yo. Yun na nga Yung gamit-gamit mo pa para sa paghanap buhay mo, my God. Hindi yata, parang gusto mo na lang magpakatiwakal kasi wala ka nang ginawang tama. Kumbaga natutulala ka na lang kung saan ka magkakaroon ng pera, no? Oo. Kaya minsan, thankful tayo at may isang board member sa katauhan po ni Bukal Edayo Tutubo na magiging susi para mapag-aralan ulit ang batas na gustong i-implement ng SK3 at ng kahit na sino. Sana laging ganun, may pagkakataon na mapag-usapan ulit kapag naaabuso. Kasi ang dinig ko is naaabuso. Mga ganitong klaseng batas dito na meron tayo sa syudad ng Sorsogon. Remember, provincial ordinance yan. Dapat ginagawa yan buong probinsya at hindi lang ng isang syudad. Hindi lang dito So sa dapat city. may pag-iintindihan kung being the governor of the Sorsogon, sana manawagan na rin siya. Ito implemented ng Kapitolyo ng Panlalawigan. Sana lahat tayo sumunod. Yes Ganon po. sana ang magiging batayan. Kasi ordinansa, pag sinabing probinsya, province-wide yan Provincial ordinance, not a city ordinance. Yes. Kasi kung city ordinance as alone, dapat syudad lang ang gumawa. Yes po. Siguro dahil sa kakulangan nga ng ordinansa na 'yon, hindi naman ng ibang munisipyo, hindi naman inadapt kasi kulang nga, walang guidelines ata. Siguro lang naman, opinion lang naman. Ito Hindi pa natin naalala alam. ko nga nung na-interview namin na isang beses nung buhay pa si Bukal Wangoy Cycle na sinabi niya Wala before nga sa amin na sinuspende na nga daw tong to kasi nga gawa ng wala pang decibel meter na gagamitin. So anyway, patay na ho kasi si Bukal, hindi na natin may babalik yan Hindi na, So kung ano man yung napag-usapan natin isabay na lang natin sa langit kasama po ni Bukal. Anyway, very thankful ako. Ito, ikakampanya ko na to si Bukal Eda Tutubo na sana agad-agad matapos tong na to, yung panawagan niya na alisin na muna tong ispindi na to at kay Bukal Año Nuevo na talaga namang gusto nang isulong na itigil na yan. Ayan, sa mga kapwa naming mga media na ngayon nasa posisyon ng mga ganyan. Congratulations sir. Bilibo ako sa tibay ng loob nyo na kontrahin ang mga ganitong klase ng mga ordinansa na meron tayo dito na alam naman po ninyo na naaabuso at may naaabuso.
Yes. So ano na lang sir, party message na lang po sa ating mga kababayan. Siguro naman sa inyo mga bukal po, matutuwa sa inyo yung mga riders nito. Malapit naman yung election na. Speaking of election, Oo. pero nagsasabi nga dyan na, sir, na baka ginawa ni Bukal yan kasi malapit na election. Ay, hindi. Pero sa tingin ko, hindi. Hindi. Napapanahon lang talaga. Oo, kasi alam naman nila na may kulang talaga sa sa ordinansa na 'yon. Anyways po, sa mga SK tribute diyan, respeto po sa inyo. Saludo po ulit ako sa inyo. Sa mga riders po diyan, mag-ingat-ingat lagi sa pagmamaneho, lalo na kung maulan. Maulan ngayon. Dahan-dahan kasi hindi natin alam, baka lubak na pala yung madadaanan natin. Maaksidente pa tayo. Sa pamilya ko pala, Escudero family, shoutout po sa inyo. Sa sa anak ko, and sa misis ko, and then at the same time sa mga kaibigan ko po. Actually, habang nag-interview tayo, yung kaibigan ko si Mark Caranza sa BGMP. Shoutout sa iyo. Thank you po sa pag-guest, Sir Jojo po, dito sa Bicol TV, and keep supporting po yung Bicol TV po. Thank you. Okay, thank you very much din at napaunlakan nyo rin ang aming invitation dito sa estasyon sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasi ang programang ito open naman po sa lahat na gustong magpaliwanag ng kanilang mga sides. Lalong-lalo na po yung skate trip, pamunuan. Kung sino-sino man dyan na nababatikos ng mga kapwa naming mga media practitioner, natural lamang po sa amin yan kasi trabaho din naman po. Yes, Sabi nga nila, walang personalan, trabaho lang. Sa atin naman mga kaibigan sa SK3, lalong-lalo na po kay Sir Anian Chingues, hindi yun namin pinipersonal ang mga ganitong bagay. Kundi gusto lang natin malaman kung ano nga ba talaga ang dapat at ano ang dapat. Yes Kasi may sinatawag tayong give and take. Hindi sa lahat ng panahon tayo ang panalo, hindi sa lahat ng panahon tayo ang talo. Dapat magkaisa at magkaintindihan. Yan ho ang gusto naming iparating, lalong-lalo na po sa publiko. Ito po muli si Jojo Lascano, ang inyo pong lingkod. Dito po sa Kasama Mo si Jojo, dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Pansamantala po napapaalam, Diyos Marinaga sa Indugabos. Diyos Marinaga. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.